Spear fishing ulit. So una natin gagawin is mamahaw ta. Aga-agahan tayo ngayon guys. So ito yung Manihapon ating ta, agahan. Buseng. Ay, manihapon. Sorry, manimahaw. So ayan mga kasalom, bago natin simulan ang ating adventure, spear fishing tips para sa mga baguhan, lalo na sa mga gumagamit ng fins na masisikip sa kanilang mga paa, ay gumamit tayo ng cellophane bago natin isuot ang ating medyas para hindi tayo magkasugat o magkagalos. So tawag namin sa aming lugar is maluthan sa Bisaya. So ito ang ating proteksyon para hindi tayo magkasugat sa ating paa habang tayo ay lumalangoy. So again, bago tayo sumisid, anti-fog ang gagawin natin. Gamit na naman natin ay lusay, yung seagrass na mahahaba. Pahain natin sa loob at labas ng ating mask at hugasan natin sa dagat para maging malinaw ang ating vision sa ilalim at walang fogs. So ayan, first dive natin. Dito muna tayo sa mababaw na bahagi ng bahura, pang-enhance ng ating breath holds. Ayun, may sumilip kaya tinira natin. So ayun mga kasalom, tinamaan. So ito nga pala ay pamilya ng mga grouper, kaso nga lang hindi sila gaanong lumalaki. So ang size ng napa natin ay size ng kadalasang average ng sukat nila. So second dive natin, pinuntahan natin ang spot dito banda sa may pangpang. So fish call tayo dito. So walang lumapit na good size, ngunit may napansin tayong samaral sa baba. So nag-aalangan siyang lumapit kaya ayun, tinira natin, tinamaan. At lumipat ako sa unahan at sinalubong tayo ng barakuda. So timbang nga pala dito is 2.7. Pero sadyang ang mga barakuda ay malalakas, inila talaga niya ang ating line. So hinayaan ko naman siyang tumakbo para hindi mapunit yung tama sa kanyang katawan. So ayun, sinabit niya sa bato at hindi ko na siya mahila, kaya pinuntahan ko sa unahan. Buti na lang hindi siya napunta doon sa bandang medyo malalim. So chinik ko muna kung ano ang sitwasyon. Ayun, medyo malalim na to mga kasalom, nasa mga 12 lipa. So binalikan ko para ma-retrieve yung isda. So ayan, ayan ang isda. Nakatatlong balik din ako dito bago ko ito natanggal.
yung tama natin. Ang isda ay nangihina na. So ayan siya guys, na-retrieve na natin. At ito naman yung kasama ko, handang mag-second shot. Sinabi ko sa kanya na wag na, sapagkat secure naman yung tama at nangihina niya yung isda, hindi na gano'n nakakagalaw. Ayan, ito na siya mga kasalong, huling-huli na natin. So pagdating ko sa unahan, may nakita akong dapugan. Dapugan ang tawag sa aming lugar. Good size na rin siya. So ayaw ko sana siyang panain, kaso naisipan ko nga masarap siya pang tanghalian. So pang sabaw namin ito mamaya, pang tanghalian namin. So ayan, safe and secure yung tama. At pagdating ko naman sa unahan, may napansin akong anduhaw na nag-iisa. So medyo mahina yung galaw niya. So naakit ako sa kanyang galaw, para siyang nangihina, kaya tinira ko na lang. At pagdating ko sa unahan, nakaantay na pala yung mga kasamahan ko. Naantay na pala nila ako dito sa bandang mababaw. So naabutan ko sila dito. Ang dami na nilang huli. So dito nga pala yung usapan namin na magtatagpo kami lahat para mag-snacks. Snack time. Snack na nyo guys. Ay. Ako, di ko ano, ya? Oh. Oh, di kay good ya? Oh. Kaya kita. Lo. Pero kita lang magsinaw. Ya, it's a dori amo para on. Ah. Boleh ha deh. Oh. Dito na part Diba, bro? ay nag-snack na nga kami. Boleh sila. Wala ko So diba. hindi ko na nabidyohan yung mga kasamahan ko habang kumakain. At pagkatapos naming mag-snacks ay lumangoy na kami pabalik para magluto So, at ito kumain na, ng guys. tanghalian. Ito na ang lahat ng aming huli. Ito ang huli ng mga kasamahan ko. Mga Georgian fish. Kung tawagin ay mungit sa ating lugar. At meron din tayong good size na mga samaral. Meron ding banghutin. At isang barakuda. At balo. Yung needlefish, kung tawagan sa English. So dito kami namana sa bandang Blue Bliss Beach Resort. So ito yung ating spot. Ganto paano mag survival. Na blotor. Survival blotor. Isa to blotor. Nice child. Sa survival daw yan pero na blotor. Nice. Guys. Anon gisud akong kuha. Jeremy ako report para guys na diri ang fish, a big grouper. Ay di big fucking fish. Nagbinuang ko kung kuan guma. Grabe guys. Wala to daw ang guma ni Jeremy.
Ito naman mga kasalom, pinulunod namin yung isda sa dagat para hindi siya matuyo sa init ng araw. Tumagal yung isda sapagkat wala kaming dalang icebox yellow para ma-preserve siya ng konti. Kasi nakakatulong yung dagat para hindi siya masira. Ito naman mga kasamahan ko, medyo maliliit lang ang huli nila sapagkat nasa mababaw lang sila madalas na mamana. At mga baguhan pa sila sa spearfishing. At sila ay mga bata pa. So sila yung mga batang sinanay ko sa spearfishing. Ngayon, medyo may natutunan sila. Ang isa namang kasamahan ko dito is baguhan din. Mama lang sila sa akin para sila ay matutong mag-spearfishing. Ang isa ay aking pamangkin. So sinubukan niya ang fins na gamit kasi malaki ang bumili. So ayan, nag-practice siya dito banda sa mababaw. Basin boret. Basin boret. Oh. Dara guys, ngaon nami. Ay gutom na kayo. Gutom mo lang. Nang may gutom. Sabaw-sabaw dito diri guys. May Mo ni atong mga kuha nga gisabaw nato. Speak. Eh, sa pagmagara. Nagay ko na ba? Ayun na, nagakay dapugan Di na mo raw. alam, eh. Mga awat na yun ka. Dikit ka sa kairo na. O nya mga kasalom, pag humana mo kaon, maligo sa mig dagat kay dugay-dugay na mi wa kaligog dagat, nagsigir mo mig pamana. Sinsa ko ya. So, indot kayo ang panahon no. Lami kay ligo-ligog dagat. So, Mga kaslom. gusto mo maligo-ligog dagat, diri ra ta. Mag-uban ta ninyo. Aha, hangtod sa ginahawaan sa pusan. Indot kayo diri no. One step aside ra.